kasi ha. Eh, alam kong nasugatan siya. Ay, nako, aminin mo na kasi. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin, Amara. Ay, nako talaga naman. Hindi, ma'am. Wala akong kakaibang nararamdaman kay Mang Mateo. Naku, nagtatago pa kayo sa lilim ng pag-ibig. Napailing na lang ako sa kakulitan ni Ma'am Camila. Kahit anong paliwanag ko, ayaw niya talagang maniwala. Habang naglalakad kami pa uwi, pakanta-kanta pa siya na parang baliw. Sabay tingin sa akin at ngisi. Ako naman, ewan ko ba? Parang may kung anong kaba sa dibdib ko, hindi ko maintindihan. Pagkarating namin sa tapat ng bahay ko, agad siyang nagpaalam. O siya, mauna na ako, Ma'am Amara, magpahinga ka na. At mukhang kinakabahan ka pa eh. Dahil ba kay Mang Mateo? Hindi naman. Salamat na sa paghatid, ma'am. Pahinga ka ha. Saka baka mapanaginipan mo si Mang Mateo. Ingat kayo at sana hindi ko siya mapanaginipan. Pagsara ko ng pinto, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may kakaiba sa katawan ko pero hindi ko yung pinansin. Siguro pagod lang ako. Pero simula nung gabi yun, may mga bagay akong napansin na hindi ko maipaliwanag. Tuwing gabi, kahit gaano kahina ang tunog ng pagaspas ng dahon, lagaslas ng tubig, naririnig ko lahat. Para bang lumalakas ang pandinig ko lalo na paggabi. Noong una, akala ko nagiging praning lang ako, pero hindi eh. Totoo yung naririnig ko. Maliliit na yabag ng daga. May linang init ng hangin kahit ang tulog ng puso ko. Parang ang lakas ng pagtambol sa pandinig ko. Mas naguluhan pa ako ng isang gabi. Habang nagluluto ako ng hapunan, napansin kong ibang klaseng gutom ang nararamdaman ko. Hindi ako nasiyahan sa niluto kong sinigang. Sa halip, sa di ko may paliwanag na dahilan, nananabik ako sa hilaw na karne. Yung amoy pa lang ng hilaw na baboy parang masarap na para sa akin. Ang daming tanong sa utak ko ng mga panahong yun na hindi ko mabigyan ng sagot. Ano ba nangyayari sa akin? Parang pinaglang nag-iiba. Mama Para, ayos na po ba kayo? Ano ba nangyayari sa akin? Mama Para, ma'am, ayos na po ba kayo? May sinasabi mo ba kayo? May sakit ka ba ba? Nakatulala mo kayo. Ano kasi, alis lang ako, may bigla na ako naisip. Akala ko naman eh, napano ka na. Magpahinga na ho kayo, ma'am. Salamat sa pag-aalala ng Mateo. Ninitian na lang ako at maraming tinapik sa balikat bago umalis. Pagkatapos ng klase ko, umuwi na rin ako. Isang araw, natapilok ako kaya tumama sa may bato ang tuhod ko. Normal lang yung gasgas sa tuhod ko pero hindi ko inaasahan ang nangyari. Wala pang ilang minuto, nagsimula nang gumaling ang sugat ko. Para akong baliw na pinagmamasdan ng balat ko habang dahan-dahang gumagaling. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Hindi ko pinagsabi kahit kanino ang kakaibang nangyari sa akin. Kahit kay Ma'am Camila. Baka sabihin nilang nababaliw na ako. Baka pati ako maniwala na rin baliw nga ako. Simula noon, naging mapagmatsyag ako. Sinubukan kong mamuhay ng normal. Nagtuturo pa rin ako ng ipagkwentuhan, nakikitawa. Pero pagsapit ng gabi, sa bawat halimuyak ng hilaw na karne, sa bawat sugat na mabilis gumaling, alam ko may nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. At ang kinatatakutan ko, baka hindi lang basta simpleng pagbabago ang nangyayari sa katawan ko. Ano ba ito? Ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi ako nababaliw. Hindi talaga. Gusto tulungan niyo ako. Ayoko na.
Isang gabi, matapos kong mapanaginipan ng isang madilim na kagubatan at mga matang nakatitig sa akin, nagising akong pawis na pawis. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko. Nanginginig pa ang kamay ko habang bumababa ng hagdan. Nang maalala kong sinabi ni Julia na isang albularyo at albularya ang lolo't lola niya, naisipan kong puntahan sila para tanungin kung ano nga bang nangyayari sa akin. Nagtanong-tanong ako kung nasa ang bahay ni na Julian at makalipas ang ilang sandali, nakarating na nga ako sa bahay nila. Kumatok muna ako ng 3 beses bago may nagbukas ng pinto. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Amara. Teacher ako ni Julian. Kayo mo ba yung lolo ni Julian? Magandang araw naman sa iyo, Iya. Ako ka ang lolo ni Julia. Tawagin mo na lang akong Lolo Elias. May kailangan ka ba sa apo ko? Wala ho. Pero sa inyo ho meron. Ganun ba? Ay, tara, pumasok ka sa loob. Doon tayo mag-usap. Siya nga pala. Ito ang asawa ko si Luna. Magandang araw ho, Lola Luna. Magandang araw, anak. Maupo ka. Salamat ho. Gusto ko sanang magpatingin sa inyo eh. Dahil sa kakaibang nangyayari sa akin. Ganun ba? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa iyo, Iya. Sinabi ko nga sa kanila ang kakaibang nangyayari sa sarili ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kailangan ko ng tulong. Pagkatapos kong sabihin ang lahat, nagpatango-tango si Lolo Elias at parang malalim ang iniisip. Seryoso niya akong tinignan. Sabihin mo sa akin kung may naaamoy ka kakaiba. Amoy na kayang maamoy na mga kagaya naming albularyo. Ano ka mo ho, Lolo? Amoy ng isang aswang. Hindi pwede yun. Hindi ako aswang. Alam namin hindi ka isang aswang, Iha. Pero may lumanggaw sa'yo. Parang gumuho ang mundo ko sa mga sinabi nila. Hindi ako makapaniwala na isa na akong aswang. Hindi ko yun matanggap. Pero alam kong hindi sila nagsisinungaling. Ang mas nakakatakot pa, hindi ko alam kung sinong gumawa nito sa akin. Nanlalamig ang buong katawan. Pilit kong inalala sa isip ko kung kailan nagsimula ang lahat. Paano ko malalaman kung sinong lumanggaw sa akin, Lolo? Lola? May paraan, anak. Pero delikadong gagawin natin. Ang